Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's breaking news. Kanina po ay nahinto po ang operasyon dyan po sa Office of the Vice President at yung mga OVP personnel ay dinala po sa secured area sapagkat sila po ay nakatanggap ng bomb threat. Ayan mga kababayan, ito po yung mga personnel ng OVP. Ayan po, nasa labas po sila. Dahil nga po daw may kumalat sa kanilang opisina na may bomb threat. Hindi naman sinabi rito kung ano ba, tinawag ba o may ano lang. Uy, may bomb threat, may bomba, may tinanim, ganun. Hindi natin alam. Hindi naman po dinitalye. Hindi naman po dinitalye kung paano nila nalaman na may bomb threat. Hindi natin alam kung tinawagan ba, nakatanggap sila ng tawag, o merong text na sinabi, mag-iingat kayo, merong tinanim dyan. So, syempre, nagpanik yung mga, empleyado at naglabasan na po sila. Pero mga kababayan, after po ng pag-iikot ng explosive disposal team o yung disposal team ng Mandaluyong Police, wala naman pong nakitang tinanim na explosives. At sila po ay bumalik na sa kanilang trabaho alas 4 ng hapon. So 4 o'clock, ang labas sila 5 o'clock, pagbalik doon, magre-retouch na lang sila. Magme-makeup, magre-retouch na lang sila. Tapos yun, uwian na. So, kaya po yung nangyari dyan sa Office of the Vice President. Pero mga kababayan, imbis na mag-alala itong mga netizens, napansin ko lang 13,000 po nagbigay ng reaksyon at karamihan po, majority po 9,200. Ayan, dumadami. Natatawa lang. Majority po ay natatawa dito sa nangyari dyan po sa Office of the Vice President. Ang tanong dyan, sino ang may pakana? Sino ang gagawa ng kwento para takutin itong mga empleyado dyan sa Office of the Vice President? Sabi ng komento rito, basahin ko lang ilang komento. So ito raw ay tinatawag nilang false flag operation. Ano raw ibig sabihin ng false flag operation? Ito raw ay covert act designed to appear as if it was carried out by another party, often to deceive or manipulate public perception and justify a response or agenda. Ayan, naintindihan nyo ba? Ayan, malinaw naman. Bakit kasi English hindi pa Tinagalog? Subukan nating Tagalogin. Hindi naman saktong-saktong Tagalog. Pasimplihan lang natin. Ito raw false flag operation. Ito raw ay isang act na ang layunin ay palabasin nila na ito ay gawa-gawa nung another party ng kalaban. Pero, ang totoo, sila ang may kagawan. Gagawin nila ito para palabasin na ito'y gawa ng iba, nung kalaban nila, para Para ma-deceive at manipulate yung public perception, yung kaisipan ng mga tao and justify a response or agenda. So, ganito yun mga kababayan sa simpleng pagkakapaliwanag. Ito raw ay gawa-gawa nung grupo nila para palabasin na ito ay ginawa ng kalaban para din sa ganon ay ma-manipulate yung kaisipan ng ating mga kababayan. Sasabihin ng ating mga kababayan, naku, talagang tinatarget na ang Office of the Vice President. Naku, talagang target na nila si Sara Duterte. So, ginawa nila para isipin ng tao na ito'y kagagawa ng kalaban para palabasin na sila yung biktima. Paawa effect. Pero ang totoo, sila ang may kagagawan. Kaya siguro halos lahat mga kababayan natatawa lang eh. Kumbaga hindi big deal sa kanila.
Parang kabisado nyo na yung ginagawa ng kabilang grupo ah. Ba't hindi kayo naniniwala? Ba't kayo natatawa lang? Ha? Wala, kabisado na nila eh. Wa-effect na, mga kababayan. Diba? Kasi kung talagang marami naniniwala dito na kagagawan ito nung galit sa OBP o sa VP, sana nag-react na sila. Walang kaya talaga kayo, ganyan-ganyan. Hindi eh, natawa eh. Ibig sabihin, yung nga nasa isip nila, kagagawan ito, nila mismo, at ituturo nila dito sa gobyerno, pagkatapos naman nun, mga tao, isipin nila, biktima itong OBP, Office of the Vice President na pinangunganahan ni VP Sara Duterte. Kasi mga kababayan, kaisipan ng mga masasamang loob. Oh. Sa isip ng masasamang loob, kung gusto talaga nilang magtanim dyan ng kung ano mga pampasabog, dapat siguraduhin nila na nandun yung target nila. Halimbawa lang ito halimbawa lang. Hindi ko naman sinasabi na kung merong lang masamang nag-iisip na talagang galit sa Vice Presidente, diba? Hindi ka gagawa ng ganyan na alam mo naman yung Vice President ay wala dyan. Padadamay lang yung mga tao na nagtatrabaho lang. Hindi naman siguro gagawa yung mga masasamang loob ng ganyan na walang mangyayari. So parang imposible. So lumalabas parang gawa-gawa lang. Di ba? Ano pa sabi rito? Desperate measures for Sara to destabilize the government. Oh. Binabasa ko yan mga kababayan. Hindi ako nagsabi niyan Ito raw ay kagagawa ni Sara Duterte para ma-destabilize ang gobyerno. Ibig sabihin, gagawa sila ng kwento. Sisiraan nila o palalabasin nila na gawa ng gobyerno. Pagkatapos naman, yung mga tao mag-iisip na tinatarget talaga ang Vice President. Diba? Drama to the max. Marami pang gagawin ng mga yan to catch the sympathy of the masses. The majority knows what is the truth and nothing but the truth. Yan. So, hindi na po umepekto itong ganitong mga drama, mga kababayan. At ang iniisip pa ng karamihan sa ating mga kababayan, ang may kagagawa nito ay sila rin. Tapos ibibintang nila sa gobyerno para yung pumasok sa perception ng mga kababayan natin na talagang inaapi sila o binibiktima sila. Kasi unang-una, alam mo naman na wala yung Vice President tapos ganyan. Parang logic, di ba? Anong. So yan mga kababayan, yung nangyari kanina, pinagtawanan lang ito ng ating mga kababayan, kaya ang dami po talagang kumakalat ngayon ng mga ganitong klaseng impormasyon, mga fake news, mga taktika para palabasin na ginigipit sila ng gobyerno at sila ang biktima. Parang yung pagkakahuli kay Duterte, pagkakadala sa The Hague, dyan po sa Netherlands, iniisip ng mga tao, biktima si Duterte. Guys, isipin niyo yung totoong biktima. Yung biktima po ng EJK, yung 30,000 po na naging biktima ng war on drugs. Yan po ang totoong biktima. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay inaresto para harapin ang mga complaint sa kanya ng mga biktima ng EJK. So sino po ang biktima? Biktima po yung 30,000. Hindi po yan si Duterte. Diba? Siya po ang siya po ang may pakana nung war on drugs. Kaya nga iniimbestigahan siya eh. Pero ayun po yung ginagawa nila. Ginagawa nila, tinatarget nila yung kaisipan ng tao. Sinasabi nila, inapi si Tatay Digong, Pilipino yun, ba't pinabayaan yung makuha ng mga banyaga? Ayun po yung kanilang mga narrative eh. Pero kung titingnan mo, yung talagang dahilan kung bakit siya nandun, dahil meron po siyang ginawang crime against humanity. Ganun po yun mga kababayan. Dapat medyo malawak pong pag-iisip natin. At yung mga ganitong klaseng mga style, ganitong klaseng mga taktika,
wag po natin basta-bastang kakagatin. Kasi baka masama tayo sa mga nabubudol nila. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.